Hello, good morning. Malapit na ang ating pasalamat sa Sabado na at sa Linggo. Pitsa 19 ngayon, Friday, 2024. Maagang nakagising para makapag-vlogging. Ako po si John Severino Abaygar Jr. Pag-uusapan natin ngayon ang top 10 travel destinations in the world. Inano ko ito, iblinag ko ito dahil pangarap ko rin na makapag-travel sa iba't ibang bahagi ng mga lugar sa buong mundo. Di ba? Ibabahagi ko sa inyo, pero bago yan, bati muna ako sa shout out muna sa mga kapatid ng Santa Elena, kila Engineer Marche Rafales, kila Kapans, Kaemi, Kalus, Kabong, Kabing, and sila ka Roger, at iba't ibang bahagi ng mundo. Pag makapanood kayo sa vlog na ito, mabuhay po kayong lahat. Pero hindi ako nag-vlog ng mga politiko, ha. Ano ang number 10? Number 10, bago nga pala ang number 10, i-vlog ko muna ang TPC Scrap Enterprises. Para sa kapatid nga pala na nagbebenta ng tanso na 550 kilos. Sobrang mahal ang yung kalakal. Kaya tinulungan kita, pinahanapan kita ng pinakamataas na presyo ka Emerson Canlas, Pangulong Tiyakunuka ng lokal ng Palmera. So mabuhay ka. Patuloy kami bumibili ng papel at bakal sa patas na presyo. Tawagan niyo po ako sa 0939-555-4382. Ang aming sistema ay hakot bayad. Ayan. We pick up and deliver. Kung mayroon kayong mga volume ng papel at saka bakal, dito sa Metro Manila, 5 tons okay na. Or 300 boxes pataas. At yung mga nasa Luzon at Visayas, pwede na po tayo makapag-transaction ng mga inyong kalakal through container vans. Pero kayo magbabayad ng bill of lading. I-diretsyon nyo na lang sa ang ating warehouse, door to door, para mabigyan namin kayo ng mataas na batas na presyo. Kayo na po mag-calculate kung paano kayo tutubo. Okay, ano ang number 10? Ang number 10 travel destination in the world from sources across the web. This is updated 2024. Ako nag-research nito. Una, number 10 is Barcelona. Naalala ko noon si Rizal nung history. Si Rizal ay nag-aral, kung di ako nagkakamali, pero nag-travel siya sa Barcelona. Spain ito siguro.
Number 9 is Rome. Yan, dinadayo ito ng mga turista. Number 8 is Phuket. 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 Number 7 is Bali. Bali. Diba may tinatawag pa nga na Bali Island. Dinadayo rin ito, pati mga Pilipino. Number 6 is Thailand. Thailand. And number 5 is Maldives. Diba masarap, tulad ng pag-aralan natin yung benepisyo ng pagtra-travel, nakakawala ng stress. At nagkakaroon din kayo ng mga business discoveries or opportunities. And number 4 is London. Hindi yung Lon dito, Londoon. Ito ay London. Number 3 is Greece. Napakaganda yung ating thumbnail. Number 2 is Tokyo. I think this is Japan. Kung saan ginaganap ang mga big boxing event. What is number 1? Number 1 is Paris. Paris. Masarap doon. Pangarap ko ron magkape sa ano na yan. Sa nakatayo na tower. Masarap yun ron. Magkape. Kape muna ako ha. Naalala ko na po ang Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga bagay sa mundo na ito ay maglalaho. Ito ay susunugin ng apoy at asupre. At ang tao, may mga tao ni Cristo, kasi sa paghuhukom, gagawin dalawang pila yan. May pilang kambing, may pilang kambing, may pilang tupa. Ang mga tupa, yan ang ililigtas ni Kristo. At mga kambing, yan ang pupunta sa impyerno. Hindi biro yan. Ngayon, bakit hindi natin pangangarapin na mapunta tayo sa bayang banal at kasama ni Kristo? Pangarapin po natin kung saan malapit na lokal na Iglesia ni Cristo. Magtanong po kayo sa isang pastor. Kipag-usap po kayo para doktrinahan po kayo ng ating mga manggagawa. Sila po ang kasama ng sugo na may karapatan mangaral sa Iglesia. Ang mundo na ito, kailangan kumalas na tayo. Binulag ang sanlibutan ni Satanas para hindi tayo makakita kahit nakikita, ha? Nakalihim sa hiwaga. Ako nga doon, binabato ko ang iglesia pag namamahayag. Diba? Doon sa Bulod, sa San Jose, sa Hinabangan, Samar. Buti na lang walang may nasasaktan. Makikita nyo po ang mga nagtangka noon sa iglesia na wasakin at hindi sila nagtagumpay. Kaya nga sabi nga ni Enrile, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, galawin mo ang iglesia ni Cristo. Tumatahimik lang naman diba? Pinakialaman ni Dilima, kumampi siya sa mga tiwalag.
Si Dilima pang nakulong. Di po ba? Maraming si Corazon Aquino, pinagtangkaan na kunin ang sentral dahil gagawin na bagong Malacanang. Hindi sila nagtagumpay. Namatay tuloy si Cory Aquino ng colon cancer. Di po ba? Ang Marcos Sr. noon, ganun din. Kinubkob ang iglesia pero hindi sila nagtagumpay. At marami pang iba na naninira sa iglesia. Mga fallen angels, sana magbalik loob po kayo. At tanggapin kayo ng pamamahala sa iglesia ni Cristo. Okay, yun lang po ang aking panawagan sa mga gustong magpadoktrina at magpasubok ng 6 na buwan sa iglesia, ay pumasok na po kayo. Malapit na po ang araw ng paghuhukom. Nakikita na po ang mga palatandaan. Okay, have a nice day. Take charge. Bye-bye.